Kahit bungi, mapapangiti kayo sa bagsak presyong dental services ng isang klinik sa Bulacan. Pero baka lalong sumakit ang inyong bagang kapag nalaman nyo ang ang truth. Naengganyo ang pasyente na si Christine, hindi niya tunay na pangalan sa mga bagsak presyong serbisyo ng isang dental clinic sa Bulacan. June 2024, nang mag-walk-in siya sa klinik ng dentistang nagpakilalang si Dr. Raquel Gutierrez para magpalinis at magpapasta ng kanyang ngipin. Meron kaming kakilala na nagpagawa din sa kanya. Tinry ko. Pagpasok pa lang daw sa klinik, agaw pa sila ang naka-display ng mga certificate ni doktora. Pero napaisip daw si Christine nang makitang iba-iba raw ang mga apelyidong nakasulat sa mga ito. Sa kagustuhan ni Christine na magkaroon ng bright and pearly white teeth, dekma na raw sa kanya ang napansin niyang mga alias ni doktora. Naisip ko during that time is baka naman may skills siya pero hindi rin naman pala, wala rin naman palang skills. Pero habang kinakalikot ang kanyang ngipin, napansin daw niyang si doktora nagmo-multitasking. Kasi habang ginagawa niya ako, pinipindot niya din yung cellphone niya. So, syempre yung gloves niya, pinapanghawak niya sa ngipin ko directly. Nang matapos ang cleaning session ni Christine, dito na raw siya inabutan ng resibo pero familiar kami sa legal document dahil sa sa work namin. Walang TIN number. Lalo pang nagduda si Christine nang mapansing baku-baku raw ang inilapat na pasta sa kanyang mga ngipin. Bali, ito yung ngipin na ginawa niya. Tapos, so ito, kung makikita niyo po, di ba, parang may sira pa siya. Which is dapat wala na. Dito na siya nagpasyang dumulog sa Philippine Dental Association o PDA. Nakipag-ugnayan siya sa PDA National. Tapos from PDA National, binaba sa amin sa PDA Bulacan naman chapter para mag-investigate. Nang i-check ng PDA ang pangalan ni Doktora, napag-alaman na si Doktora Gutierrez hindi pala lisensyadong dentista. At dahil bawal na bawal po ang magpanggap bilang isang doktora, nag-set ng dental appointment ang PDA at CIDG Bulacan sa kanyang clinic. Nakuha kasi namin yung contact number ng clinic. Nagpa-schedule kami na magpapalinis ng ngipin. Within 2 to 3 days, sumagot siya. In-schedule niya na kaming pupunta sa kanyang clinic. October 16, 2024, kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba sa sinasabing clinic ni Doktora. Pagdating sa lugar, makikita ang isang babae sa tapat ng isang bakay na nagtuturo ng parking. Ayun na pala eh. Sige pa sa unahan daw, kuya. Pagpasok sa clinic, sinimula na niyang suriin ang kanyang patient for the day. Wala siyang kalam-alam na ang nakasalang niyang pasyente, operatiba na pala ng CIDG. Kaya po ang doktor, no? Si Dr. Raquel po, Confirmed, siya nga ang hinahanap na dentista. Ilang sandali pa, nagsimula na sa pagse-sales talk ng kanyang dental services si Doktora. Kaya gusto mo, tapos dito sa lower, fixed bridge lang. Yung jacket din, fixed bridge, parang ganito. Bali, 1, 2, 3. Magkano po kaya yun? 7,000 isa. Ng fixed bridge? Ng isang peraso. Sa iba, 10,000 yan. Nang matapos ng subject ang cleaning, inabot na ng operatiba ang bayad na 500 pesos. Hudyat ang mga taga-CIDG para arestuhin siya. Mga pulis po kami taga-CIDG po kami. Kailangan lang po. Ito ay aming hinuhuli sa illegal practice of dentistry. Kami taga-CIDG. Apo, dentist po ako. Si Doktora hindi na ubusan ng depensa. May lisensya po ba kayo? Apo. Ano po lisensya? Ayan po. Meron na. Dok, may lisensya daw eh. Ma'am, may license po ba kayo? Apo, yung free license. Pwede po ba makita, ma'am, yung license niya? Akuha nyo na lang, ma'am. Eh, nakasusi yung kwarto ko. Meron o wala, Doktora? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako. Willing akong mag-ano. Kung ako illegal talaga ako, pwede sumama sa ikulong niya ako. Walang problema. Tama po ba? Nakanim po siya kay... Pero si Doktora, wala na yatang masabi at napaupo na lang. Okay, aminin ko. I will tell you the truth na. Ako po ay nag-board exam. Ang naipasa ko lang po ay yung practical. Napag-alaman din ng PDA ang misteryo sa likod ng magkakaibang apelyido na ginagamit ni Doktora. Ano po talaga ang pangalan niyo po? Raquel Gutierrez. Gutierrez 500 pesos. Yung Gutierrez po, Yun po apelyido yung... ng mister niya? Hindi, yun po yung apelido ko nung maradate ako. Ano po?
Yung tahonera po, sino po? Kasi po yung Jacinto, pangalawang asawa ko na po. Yung Jacinto namatay sa Saudi. Okay. Pangalawang asawa ko na po itong darating, tahon nila. Kasama ang mga sinasabing certificates ni Doktora. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga dental equipment na ginagamit ni Doktora. Kayo po ay aming hinuli sa kasong illegal practice of dentistry. Matapos pasakan ng kanyang mga karapatan, si Doc mukhang may biglang realization pa. Naasahan ko na po yan. Willing nga akong magpakulong para ako'y makapag-diet. At ang mga papromo ni Doktora, birthday blowout pa. Kasi ang purpose ko, makatulong ako sa kapwa ko. Kasi ang mahal ng dentistry ngayon. Di ba? Kaya nga, dahil hindi masabi ko may promo ko, kasi birthday ko, pasasalamat yun ni Lord sa binigay sa aking buhay. Habang nasa biyahe, Ilang taon ka na po na? Sa Saudi nga ako. Dito po sa Pilipinas. Mga 5 years. Siyempre, alam ko nga namang illegal ako. Dahil nga siguro, by, tawag dito, by words, nalaman nila, ay magaling yung dentista na yun. Tapos, mura pa ang singil, mabait pa. Ganon kasi ang comment nila eh. hala, pwede ba yun? Mag-practice dahil sa good reviews kahit na walang lisensya? Kailangan po talaga ng lisensya. Oh, alam ko naman po yun. Alam ko naman. Kasi, pero mo, 6 na taon ako nag-aral. Dahil lang sa board exam na yan. Kaya nga nag-upload ako. Dahil nga hindi ako nakapasa ng... Ang hindi ko lang naipasa yung theoretical. Naipasa ko yung practical. Yung ito, yung kinatrabaho ko. Pag, hindi, nag-Saudi na nga ako kasi nga po mahirap lang kami. Pwedeng mag-retake. Hindi nga ako kasi nga wala nga kaming pera. Yung pagdating niyo po rito? Ang tagal na nun. Kasi tapos ang retake pa, iulitin lahat. Wala na akong maisasagot anong babagsak. At speaking of time, time's up na sa inyong pagiging lisensyadong dentista kuno. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Alam niyo po ba na mahuli kayo? Actually, inaasahan ko na yan. Buhat nung pinasok ko yung pagmamalpractice, talagang nakahanda na yung loob ko na darating ang araw na may magsusumbong kasi nadyan yung inggit sa ating mga tao, yung crab mentality. Ayon sa kanya, isang malaking kahihiyan daw sa kanyang pamilyang sinuportahan ang kanyang pag-aaral oras na malaman nilang hindi siya nakapasa ng licensure exam. Actually, sa pamilya ko, walang nakakaalam kahit si Kogawad. Hindi niya alam na ako pala isang peking dentista. Pinagtapos ako nung kapatid ko. Yung kapatid ko, pumasok na katulong sa tiyahin ko para makapag-aaral kami. Hindi ako masaya kasi gusto ko talagang nagme-member ng PDA, ng ganyan. Pangarap ko yan Kaya nga lang talaga, hindi talaga sinuwerte. October 19, 2024, pansamantalang nakapagpiyansa si Raquel pero patuloy pa rin gugulong ang kaso laban sa kanya. Kung sakaling mapatutunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 2 taon. Kasama ang resibo. Muli namang binalikan ng Philippine Dental Association o PDA Bulacan ang klinik ni Doktora para masigurong nananatili itong sarado. Mula ho rito sa labasan, Doktor, tama ho ba? Hindi masyado tanaw mula ho rito sa ating kinalalagyan yung klinik? Ito medyo. Ito ho mismo? Yung pintuan na maliit na yan. Nung binerify nyo, siya ba yung nag-ooperate pa? Hindi na po. Hindi na ho nag-ooperate. Minabuti rin ng resibo na makuha ng panayam ang isa niyang kamag-anak na isang lisensyadong dentista. Ayon sa investigasyon ng PDA, nagpapasa raw si Raquel ng mga pasyente sa kanya. Doktora, kilala niyo po ba itong nagpapakilalang dentista na tumutugon ho sa pangalang Binibining Raquel Gutierrez? Bali, ano po siya, pisang buo ng tatay ko. Doktora, bakit niya kaya pinasok yung ganitong hanap buhay? Siguro po, dahil sa pangangailangan din, dahil may mga anak na nag-aaral. Nag-aaral naman siya, nakatapos naman po siya ng dentistry. Opo. So yun nga lang, siya nakapasa sa board exam. Sa totoo lang po, ang alam ko, lisensyado siya. Hindi ko alam na underboard pala siya. Hindi siya nakapasa pala. Hindi maling sundin ang payo na follow your dreams. Pero ibang usapan na yan, oras na may panlilinlang at pagpapanggap ng nagaganap. Lalo na't kung kalusugan at kapakanan na ng mga taong nagtitiwala sa iyong kakayahan ang nakasalalay